Oh, hi! Welcome back po sa Tarot Page Philippines. So, sa video na to po, gawin natin ang weekly horoscope for August 15 to 21 para po sa mga kaibigan natin na merong Sun, Moon, at Rising sign na Capricorn. So, kung bago po kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and palike na rin po ng video. At para malaman nyo po kung para saan po yung Sun, Moon, at Rising sign nyo, at paano makuha to, sa dulo po ng ating video, meron po tayong link para dito. And also, tandaan po natin yung mga readings natin. They are for guidance purposes. So, may free will tayo. Gamitin natin to na maayos. Now guys, kung kailangan nyo po ng private readings or spell works, pwede niyo po akong kontakin. Tarot Page Philippines, yung link po is nasa baba sa description ng video. And those who would like to send po donation, you can do it via GCash or Maya. The number is being flashed sa screen niyo po. Ayan. Okay, so Capricorn, kamusta ka? Kamusta ang week mo? Tignan natin. Busy dito yung isa, naglilinis ng sarili. Ay na pa yan. Problema ka ba? Okay, so Capricorn, so ano ba? So we have here is the 8 of Pentacles tsaka Unfinished Symphony. O ano ba yung gusto mong gawin? Ano naman tong balak mo? Ang dami mong plans. Alam mo yung tipong, paano natin put into the right words? Yung, ang dami mo nakikitang kailangan gawin, tapos hindi mo alam anong uunahin mo. Ending, ha? Kalma lang, ha? Alam ko na parang na-overwhelming. Minsan parang, hindi po parang yung feeling na inantok ka, gutom ka, at pagod ka at the same time, anong unahin mo? Kalma, then make a decision. Isa-isa lang. Kasi andun yung point na kapag masyado ka nagpa-overwhelm, ikaw din ang matatalo. Remember kasi may limit ka rin. And yun, alam mo yung point na sinasabi ng card sa'yo, you need to also know what are your priorities. Ano ba yung mga, ano bang gulo na ito? Ano yung mga, ano yung mga kailangan mo unahin? Ano yung, yes, nangangagat ka. Ano yung mga kailangan na pagbigyan mo ng attention mo agad? So this is the time that you need to also think about it. Ito yung oras na parang kailangan mong planuhan ng maayos. Kasi siguro yung pinaka-term na pwede kong gamitin, baka ending nito, mag-procrastinate ka. Yung sobrang dami mong, sobrang iniisip mo yung next step mo, wala ka na nagawa. Iba sa inyo, for the cellphone, or for the movie, tapos niisip nyo, may gantong deadline, may gantong responsibility, may mga ganyan. Ending, wala na nangyari. Dude, planning is good ha, pero actions is also part of it. Kasi hindi naman yung magmamagically na kakaisip mo, mangyayari na, matatapos na. Di ba may kasabihan nga tayo, na sa Diyos ang awa, alam mo na yung kasunod, di ba? So, it's time na medyo, baka mabanda ako. Favorite siya sabi ko lagi, kalmahan mo ang kifi. Di ba? So, andoon yung kalmahan mo lang. Then, make right decisions. Paano yung gawin yung right decisions? I-prioritize mo. Ano ba yung unang kailangan gawin? Then, pag na-distinguish mo na, gawin mo na. Meron yung isa ko napanood nun, sabi, if kaya mong isulat kung ano yung problema, 50% of the problem is solved kasi na-identify mo. Then alam mo na yung uunahin mo. Same thing with what's happening to you right now. Yes, ang daming open opportunities, pero isa-isa lang. Kasi mahina ka laban, nag-iisa ka lang. Sabi nga na, strike while the iron is hot, then you need to know where to properly strike. Hindi lang hampas ng hampas. Okay? Pero what's keeping you ba? So we have here is the 5 of Cups and the never-ending story. So with this cards kasi, ano bang crossing card mo? Andoon na siguro iba sa inyo, na hindi naman lahat, pero a lot of you in the house of Capricorn, yung sinasabi lang nonchalant. Parang, okay. Yung tipong nagkakagulo na, wala masyadong hindi nag-overact. So, kaya minsan parang akala ng tao wala kang pakialam, pero actually meron ka namang pakialam.
yung judgment ng tao, sometimes the judgment of people, kahit hindi mo sabihin, nakakaapekto pa rin siya sa'yo. Nakakaramdam ka pa rin na parang, ay, yung pala yung tingin nila sa akin. Ano, ay, yung pala yung dating ko sa kanila na, ay, ganun pala ako. So, yes, andoon na nagiging concerned din tayo. Pero, alam mo, hindi naman lahat ng tao kailangan pakinggan mo yung sinasabi nila eh. Some of them, kailangan mong deadmahin. Kasi a lot of them, hindi naman talaga ganun ka-importante. Kasi sila nga eh, di ba? Walang pakialam sa'yo. Ba't kailangan mo magkaroon ng pakialam sa kanila? Di ba? Very Scorpio lang ako. Parang di ba? Kung andoon na sila, they're out just to influence you para mag-benefit sila. Ikaw naman, andun ka para gusto mo kasing magbe-benefit ng lahat. You need to think twice. Kailangan pag-isipan mo, kailangan ko pa ba to isaalang-alang? Kailangan ko pa ba tong pakinggan? Kailangan ko ba bang isipin? Kailangan ko ba isama to sa pagpaplano ko? Or kailangan na lang na i-end ko na yung character na to sa chapter na to para sa next chapter wala na siya. Para mas maluwag na yung sinusulat kong libro. Wala nang less na yung drama. Yeah, there's still a lot of, siguro kasi nasa Mercury retrograde pa tayo, meron ka pa rin mga puputuling connections. And cutting those connections can be hard. Pero wala eh. Minsan kailangan gawin. Kumbaga sa pattern, hanggang doon lang yung design niya. Kapag sumobra, hindi na magiging maganda yung kakalabasan nung nung tapestry. Kasi pa nagdo-drawing, ay, no po, wag ka sa kanila. Yung whiskers mo. Kasi hindi naman lahat ng design, di ba, parang dapat pare-pareho. There are those na dire-diretso siya. Sa cards talaga. There are those na talagang dire-diretso yung pattern, but there are those na andoon na hanggang dito lang siya. Tulad nito ni Mika, hindi makaintindi, hanggang dyan lang siya. Tsaka lang. Tingnan natin yung ano nila. Crowning card. Oh, 7 of Pentacles and not for you. Well, kung karamihan sa inyo nakakapansin ng, not all of you naman, pero most of you, sa House of Capricorn, nakakapansin ng medyo, in a way, lumuluwag yung finances. It's big, andun kasi sayang sa mga desires nyo. You're actually manifesting it na. You are in the process of making, or andun yung proseso, andun na kayo sa proseso na a-attract nyo na eh. Ang kailangan lang talaga minsan, with number 7, wisdom, alam nyo kung ano yung mga uunahin. Again, prioritization. Ano yung importante? Yun yung kailangang natanong mo eh. Ano yung kailangang unahin? Ano yung importante? Ano dapat yung nauuna? Ano ko nakikita niyo yung buntot niyo? Cute lang. Kasi hindi naman lahat ng bagay taga. Literal, not for you. Hindi lahat. May mga iba na sabihin natin, especially when it comes to people, friendship, even family nga eh. Hindi lahat ng relasyon magsistay. Huwag nating, kumbaga, yun ang alala ko yung sa book, And the Angels Are Silent. Sabi doon, isang chapter, yung Sandcastle Story. Kapag gumawa ka ng kastilyong buhangin, mag-prepare ka. Kahit anong pagod mo, anong hirap mo, kahit na nabuild ka sa araw, nasunog ka, kinago yung kastilyong buhangin. Sa paglubog ng araw, kukunin ulit ito ng dagat. Dahil yung dagat talagang may-ari nito. So prepare, maging ready ka din. Na as you achieve more, mas umuunti yung mga tao sa paligid mo. Your foundation card is a card of strength and building blocks. Alam mo yun, masakit, ito parang ramdam ko to eh. Yung, andun ka para sa iba, gets ko yung point mo dito eh. Andun ka para sa iba, pero nung kailangan mo sila, poof, it became Coco Crunch na sila. Poof, wala na sila. Poof.
instead na seryosohin, ando na parang ang labas, joke. Well, nag-invest ka. Siguro andun kaya yung iba sa inyo, meron ng certain na takot na mag-invest ulit in friendships, in other people. Kasi, ano binild mo tapos ikaw, nung kailangan mo, wala. Hindi kita masisisi. Pero, gusto kong ipaalam sa'yo ng card of strength din na ano ba yung natutunan mo? Hindi ba because of those experiences, natuto kong maging matalino? Mas natuto ka lang maging mas malakas? Mas natuto ka paano mas maging marunong? Alam mo yung tipong there is beauty in darkness. Paano yun, Aero? Paggabi, hindi ba napakaganda ng mga bituin? Hindi ba napakagandang pagmasdan ng mga alitap-tap habang nagliliwanag sila? Hindi ba napakagandang pakinggan ang mga kuliglig habang kumakanta sila? Meron ding ganda. Kahit napakadilim ng pinagdaanan mo sa kanila, pakiramdam mo iniwanan ka sa ere, pero meron pa rin itong hatid na ganda. May hatid tong karunungan. Yun yung kailangan mong tanongin sa San Sinukob para mas ma-appreciate mo to. Recent past, the devil, flexibility. Alam mo yung yun na nga, medyo connected pa rin siya dito. Kulang na lang talaga. Ibigay mo lahat, Diyos ko. Para sa friends, ganyan, family. Yung investment was there, andoon. Talagang todo suporta ka, cheerleader pa. Andoon na kung ano yung meron ka, pinipilit mong i-share. Ang ending, saan sila ngayon? Alam mo, more than, sabi nung card, more than napatawarin mo sila, ang una mong patawarin, yung sarili mo. Sabi natin pangat ng term, naging tanga ka, naging too trusting ka. Kasi dati yun. During that time, hindi mo pa kaya, hindi ba masyadong alam. Hindi ka pa well experienced, hindi pa ganun ka ikaw karunong kumpara ngayon na natuto ka. Kung natuto ka man. Patawarin mo yung sarili, mas bata mong sarili. Pakawalan mo yon. Kaya meron isang noontime show, ang ganda nung ginawa nila, yung kinausap nila yung mga batang sila. Yung part ng mga pinatawad nila. Alam mo yung iba yung release. Nakakatuwa kasi ginawa ko siya before. Literal, kausap ko yung picture ko nung 12 anyos ako. Yung 12 ako noon, then kinakausap ko, graduation pic ko. Sinasabi ko na pinapatawad ko siya. Kasi wala siya nagawa. To save our family. Na-release ka. Kasi yun naman dapat pinapatawad sarili mo. Sarili mo sa nakaraan. Time to let go. Kasi, yung future na ikaw is the King of Wands and Blessed. You're going on the right track na Capricorn. Siguro it comes kasi, kung tama yung naalala ko, since nag-transition na nga si Pluto sa House of Aquarius noong January, andun na isa ka sa mga blessed na zodiac sign. And yung ilang years na puro ka bigay, it's time na naman, ito naman yung time na puro ka tanggap.
Ang point lang dito, ang tanong kung ano yung tinanim mo dati. Hindi naman pwede, di ba sabi nila, pag nagtanim ka ng mangga, ang bunga nito ay bayabas. So it's time for you to go back. Kaya nga maganda rin na pinapatawag mo yung batang ikaw. Release of forgiveness so that you could also release yung mga blessings and beautiful plans ng universe para sa'yo. Your blessings will be determined by how you have forgiven as well the younger you. Nagkamali ka lang, hindi naman yung life sentence na dapat habang buhay, dala-dala mo na yon. Nagkamali ka lang, hindi naman pang habang buhay, kailangan pahirapan at parusahan mo yung sarili mo. Nagkamali ka. At pwede ka pang matuto mula dito. Your emotional environment, physical environment, we have here is the 5 of Swords and the card of the tribe. Well, minsan hirap talaga no mag-isa, especially if it's emotionally. And then, andun yung point na binibit physical environment mo na parang pasan ko ang daigdig. Ayan. Na parang problema ng magulang mo, problema ng kapatid mo, problema ng jowa mo, problema ng katrabaho mo. Ay, for the hanap ka ng paraan. So, ending, karamihan sa inyo, nagtatago sa likod ng trabaho, nagtatago sa likod ng business, ginagawa niyong escape. Actually, okay sana siya. Kasi ako personally, ginawa ko yun. When I had a problem way before, before the pandemic, nagkaroon ako ng problem. Ginawa ko escape yung trabaho ko. Na for the next 9 hours, so nag-overtime, 10 hours or 11 hours, ginamit ko yun na escape para kahit doon lang makapagpahinga utak ko na maiba. Then after nun, balik ulit ako para i-resolve yung problem. Wag mong, okay lang, nagawin mo escape yung trabaho mo, but wag naman na sobrang nag-escape ka, doon ka na tumira sa trabaho mo. Temporary escape lang natin to, Capricorn. Then fight ulit. You know what? With the card of the tribe, yung sa advice sa'yo, huwag mo naman kasing saluhin lahat ng problem. Okay? Sabi nga ni Mikay, minsan kailangan mo hayaan mo sila na mag-resolve sa'yo ng problema. Para matuto naman sila, hindi asa nang lagi sa'yo. Ayan. Your physical environment is the 4 of Wands and TikTok. Paano ko sabihin sa'yo na maayos to? Well, minsan kailangan mo talaga mag-break ng mga normal na cycle ng buhay. What do I mean by that? Minsan kailangan mo yung kahit gusto mo nang umoo, kahit alam mo na yung gagawin, minsan kailangan mong mag-hold back. Mag-step back. Hindi mo kasi pwedeng spoon-feed lahat sa kanila. Ikaw din madidrain eh. Kasi ending nito, ulit na naman tayo, asa na naman sa'yo. Wag ganun. Masakit yun, mabigat yun sa pakiramdam. And actually, it's not the right thing to do. Kasi, andoon na, meron ka din naman kailangan sigasuin. Okay, meron nga isa ko nakitang post na sabi doon, yung tulong na ibibigay mo is kung ano yung sobra. Kung ano yung yung iba iaabot mo, sobra, hindi yung gagamitin mo. Na isa pa yung nakita ko na, before you help others build their castle, first build yours so that you will have your own security. So, aminin natin, namumuhay tayo sa mundo na lahat ng tao makasarili. Totoo. It's natural for us, na mga tao, na una natin isipin sarili natin. Bihira ang mga tao na nagpapakatao na gustong i-extend yung sarili nila sa iba.
At ang mahirap nito, minsan kadugo na natin, minsan tinrato na natin pamilya natin, nagte-take advantage sila. Tayo nagbubulag-bulagan, ay kasi okay lang kasi mabait naman ako ba. No, that needs to stop. Masakit gawin. Minsan mahirap. Pero kailangan. Kailangan eh. Okay, so what's your hopes and fears ba? The Knight of Swords tsaka Between Worlds. Well, we're hoping that you will be having a very soon na nag-wish ka ng a change of your environment, na mababago yung ginagalawan mo, na sabi nga nila, change is inevitable. Na sa mundong ito, wala ang tanging hindi nagbabago ay ang pagbabago. Ang tanging nandyan palagi ay ang pagbabago. Open ka for change. You're very open. Andun lang na parang medyo may alangan ka lang kasi syempre kapag sa inyo kasi may nakita ko dito mga physical movements pwedeng paglipat ng bahay, paglipat ng kwarto lang, lipat ng trabaho. So, or paglipat ng mga kakilala, alam mo, it's okay. Kasi it's a brand new start para sa'yo. So, okay lang. Kaya sa pag-transition mo sa mga bagong bagay, dalhin mo yung mga natutunan mo sa nakaraan. Kung ano ba yung pagkakamali mo, ano natutunan mo doon, dalhin mo yung mga yun. Yun yung gamitin mo na maging sandata mo. Yun yung gamitin mo na maging gabay mo para sa mga susunod mong desisyon. Ayos na. Ano bang possible future mo? So, meron tayo dito, Knight tuloy, 6 of Wands and Fork in the Road. So, kaya mo ba talaga yung mga movements na gagawin mo? Kasi may mga decision pang ibibigay ang universe sa'yo. May mga pagpipilian ka pa. May mga bagay na kailangan mong isipin. Should I keep this or should I let go? Kailangan ko babandalin to sa susunod na chapter ng buhay ko? Alam mo isa sa mga hopes mo is Between Worlds. Change. Willing ka ba kapag hiningi mo yan sa universe, yung mga pagbabago to improve yung buhay mo, hindi man pwedeng lahat dalhin mo sa next chapter. Kasi iba doon, pampasikip na. Kumbaga sa bagahe, excess baggage na. Malalagay ka talaga sa mga points of decisions. At naniniwala ko, gagawin mo yung tamang mga desisyon. Kasi natuto ka na mula sa mga nangyari sa'yo sa nakaraan. Time for you to think about yourself this time naman. Okay? So I hope nakatulong po ang readings natin sa'yo. At tandaan yung mga readings natin. They are for guidance purposes. May free will ka, use it wisely. And kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and palike na rin po ng video natin. At kung naghanap kayo ng private readings and spellworks, please do send me a message po sa Tarot Page Philippines Facebook page. Yung link po is nasa description sa baba. And those na gusto po mag-send ng donations to support us via GCash or Maya, the numbers flashing on your screen. So guys, maraming salamat po sa inyo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. At naway magkita-kita tayo very soon. And all the way here from Latinidad Benguet with Mikay Noodles. Thank you so much and hope to see you and always keep safe. Goodbye for now. Thank you.